Tayo po tayong lahat at handugan po natin ang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Blessed be your name.
So una po, sino po yung inhabitant ng millennial kingdom? Unang-una po, siyempre ang Panginoon Jesus Christ. After returning from heaven to judge the disobedient at the end of tribulation, kanina po nakita natin yung ating pong chart kanina, Christ will rule the earth as king during the millennial kingdom. So ang Panginoon Jesus po magro-rule siya physically ito. Physically, He will rule the earth sa millennial kingdom. Mapipicture po natin maya-maya kung ano pong paano po mangyayari yun. Ang Zechariah chapter 14 verse 9, ito po sabi, The Lord will then be king over all the earth. In that day, the Lord will be seen as one with a single name. Will be seen as one with a single name. Siya lang. Siya lang po yung magro-rule. So, ang Isaiah chapter 9 verses 6, di ba sasabi natin, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Ito na po yun. Ito na po yung katuparan nung pong prophecy na yon. Na sinabi natin na may gap. Yung, for unto us a child is born, unto us a son is given. Tapos yun. And then the government shall be upon the shoulder. Papasok pa lang po yun para doon sa millennial kingdom. Then ikalawa po, believers who survive the tribulation will enter the millennial kingdom. So ito po yung mga believers na nag-survive sa tribulation. Natatandaan natin yung tribulation message na nakaraan na kung paanong the wrath of God was poured upon through trumpets, bowls, seals. Binuksan po yung mga yon para may hayag po yung galit ng Diyos. Now, when Christ returned, at the end of tribulation period, He will send unbelievers to hell and allow believers into His kingdom. So, isipin po natin, ang sabi pong gano'n sa message of tribulation, there are about 1/3, 1/4 ng population nangamatay, ang daming mamatay during the tribulation period. At sabi pong gano'n, meron pa na mga believers na makakapasok. Now, ang tanong natin, katulad ng binanggit ng pastor noong nakaraan, paano makakapasok pa? Paano pa magkakaroon ng believer kung wala na? Kung na-rapture na? Di ba? Paano pa magkakaroon pa ba ng mga mananampalataya? Of course, meron pa po. At sinabi nga po natin gano'n na yung mga believers na yon yung gumagawa ng mga kabutihan. Ito po yung mga tao na one way or another, meron silang knowledge about God, but they don't believe. Ito po yung mga tao na masabi natin na, sorry to say, nakaupo sa church, pero hindi talaga tunay na sumusunod sa Diyos. They will be left behind. But they have that, yung pong knowledge kung sino ang Diyos. Kaya lang, nung nagkaroon na po ng rapture at nung naiwanan sila, tsaka lang nasabi, naku, totoo nga pala sabi doon sa Biblia. Kaya lang, tapos na po yung dispensation of grace. Tayo po ngayon, mula po doon sa kamatayan ng Panginoon Jesus, hanggang dito sa panahon natin ngayon, we have the dispensation of grace. Ang dispensation of grace po, we are saved because of grace of God through faith in Christ Jesus. Yun po ang dispensation of grace. At kapag dumating na po ang Panginoon, pagka na-rapture na po mga believers, tapos na po ang dispensation of grace. Hindi mo na pwede sabihin, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon. Iligtas mo po ako. Hindi na. You will die as a martyr. At yung kamatayan na as a martyr, bahagi doon, sabi po nga, the goat and the sheep, bahagi po doon, ay yung pong pagtulong mo doon sa mga Hudyo. Remember in Matthew chapter 25, na sinabi ng Panginoon Jesus na itong mga sheep na ito, nung magutom ako, pinakain ninyo ako. Nung ako ay hubad, dinamitan niyo ako. Nung ako may sakit, dinalaw ninyo ako. Nung ako ay maraming mga pagkakataon na ginawa niyo sa akin. Ang sabi ng mga Gentiles, sabi niya gano'n, kailan po namin ito ginawa sa inyo? Ang sabi ng Panginoon Jesus, noong ginawa niyo sa akin, sa aking mga kapatid, to my brethren, you did it to me. Minsan po ang konteksto natin, yung tumulong lang tayo, no? Pero ang konteksto nito, during that time, the tribulation period, malaki pong problema ang harapin ng mga Hudyo. They will be killed. At ang mga mananampalataya at that time, yung nakakilala na sa Panginoon, they will help the Jews. But, ang delikado ron yung buhay nila. Pag nalaman yon, papatayin din sila. At yung pagtulong sa mga Hudyo at that time,
kinikilala ng Panginoon Jesus ng pananampalataya mo sa Kanya. Because you believe in the faith of the Jews, you believe in God. Ganun po yun. Kaya sabi to my brethren, ang brethren doon is not basta mga Gentiles. Brethren are the Jews that we helped, that you helped during the time of tribulation. So, part of setting up the kingdom will be judgment to sheep and goat. So, pinaghiwalay na po. O, yung mga goats, hiwalay na. Yung mga sheep, yung mga gumawa ng kabutihan, yung mga nag-survive, pasok sa millennial kingdom. Marami pa rin po ito. Marami pa rin. So, sabi nga po gano'n, while the emphasis is on work, it is the emphasis on work as a testimony to the fact that those being judged are saved. Ang hirap lang maligtas na sa panahon po ng tribulation. Huwag ka tatanggap ng mark ng 666. Huwag kang papayag sa gusto ng gawin ng gobyerno. Sarado bangko mo. Hindi ka makakabili sa kung wala kang chip, hindi ka makakabili sa groceries. Ang identification mo ay yung chip mo. At kung maglalagay ka noon, parang tinatanggap mo na rin ng 666. So mahirap. Mahirap. Pero sabi pong ganon, ang manatilang kang wakas, siya maliligtas. But I don't want to go through that process. Dito pa lamang, bago pa man dumating ang rapture, I want to be sure na ako po ay kasama sa raptured. Amen po ba? Ngayon nagtanong po, kamusta naman Holy Spirit sa tribulation time? Wala na bang Holy Spirit? Maraming po nagsabi na wala raw po ang Holy Spirit na kasi pinakawala na Satan. Actually, nandun pa rin po ang Holy Spirit but restrained. Hindi inalaw niya si Satanas na gawin yung gusto niyang gawin. Restrained lang ang Holy Spirit. Hindi siya kumilos. Pero tandaan po natin, during the time of tribulation, may mga maliligtas because it is the work of the Holy Spirit for regeneration, sanctification, and salvation. Work ng Holy Spirit yan. Mangyayari lamang yung mga bagay na yun kung naroon ng Banal na Espiritu. So naroon pa rin po ang Banal na Espiritu. Restrained lang siya. Hindi niya pwedeng gawin yung lahat ng pwede niya gawin. Kundi si Satan, pwede niya rin gawin lahat ng gusto niya gawin. So naroon po. Then, the power of Satan will hold over the world. Bahagya lang po ito. Due to the fact na hindi pipigilan ng Holy Spirit ang kasamaan na gagawin ng Satan. At sa panahon yun, particular sa buong digdig, magkakaroon ng matinding galit sa mga Hudyo. Matinding galit, which will be inspired by Satan himself. Ang sino mang hindi napupuot sa Hudyo sa panahon yon, nagkikipagkaibigan sa kanila. Kaya nga po, sabi po gano'n, naglalagay ito ng panganib sa kanyang buhay at ang gagawa lang nito, yung mga may tunay na pananampalataya sa Diyos na naiwan. Okay? So, punta po tayo sa katlo. Sino pa po yung katlong inhabitants? Raptured and resurrected believers. Ito na po yung mga na-rapture at saka yung na-resurrect na mga believers will enter the millennial kingdom. Inulit po natin Revelation chapter 20 verse 4. Sabi pong ganon, they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Reign, ang ginamit po dito, reign with Christ. Ibig sabihin, sila po ay, ano ba yung Tagalog ng reign? Naghari kasama ni Kristo. So, ibig sabihin, tayo po nung ni-rapture, pagdating ng millennial kingdom, bababa tayo muli to reign with Him. Tayo po ay bibigyan ng mga responsibility para po doon sa pagre-reign po doon sa millennial kingdom. Kasama po natin yung mga resurrected bodies at saka unresurrected magkakasama po. Para po bang parang Star Wars. Inisip mo, anong nangyayari? Parang Star Wars na in the galaxy far, far away. O kaya si nagsasabi, no, I am your father. Yung mga Star Wars, lang yun nakakaintindi noon. Star Wars Pero totoo po, ganun po talaga mangyayari. Magkakasama ang unresurrected bodies at saka resurrected body. Yung glorified body. Magkakasama po yan sa millennial kingdom. Magkakasama po. Hindi tayo magtataka dito dahil nangyari na po ito. Matapos mong mabuhay ng maguli ang Panginoon Jesus mula sa mga patay, binisita niya ang kanyang mga alagad sa loob na 40 araw. Remember the time na ang Panginoon Jesus nabuhay, bumisita siya ng 40 araw doon sa with that body.
at doon sa mga unresurrected body. At sabi po ganoon, eat and drink with them and teach them about the kingdom of God. In addition po, after Christ died and was resurrected, some believers were raised from the dead and visited people in Jerusalem. Kasama niya po nung po yung mga believers, yung mga Old Testament saints, kasama niya po yung nabuhay. At ang sabi nga pong ganon, sila rin po ay pumunta sa Holy City and appeared to many people. So malinaw po na hindi po ito katang-isip lang. Makakasalamuha natin yung mga unresurrected bodies at tayo po sa resurrected bodies. Ito po ang sabi doon sa Matthew chapter 27, 50-53. Ayan. Then Jesus cried out again with a loud voice and gave up spirit. Just then the temple curtain was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks were split apart. The tombs were opened, and the bodies of many saints who had died were raised. They came out of the tombs after his resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Ayan. Okay, they went to, sabi ko noon, they went into the whole city and appeared to many people. Nagpakita sila doon. So magkakasama po yan. Ano pa po? Sino pa po inhabitants? Many children born during the millennial kingdom. So, during the millennial kingdom, normal ang buhay. Nagtatrabaho, nag-aaral, tuloy pa ang takbo ng buhay. Meron pa mag-asawa, manganganak pa, dadami pa sila ng dadami. In fact, ang sabi pong ganoon sa mamaya mapabanggit po natin yung verse na yon, na kasindami ng buhangin ng dagat ang lumabas upang lumaban sa Panginoon. Meron pong ganong bahagi sa millennial kingdom. Pero dito po muna, makikita natin ang mga bata. Meron po, tuloy-tuloy po ang reproductive program ng mga pamilya. Tuloy-tuloy pa rin po yan. At sabi pong gano'n sa Isaiah 25 verse 20 at saka verse 23, ito po. Never again will one of her infants live just a few days, or an old man die before his time. Indeed, no one will die before the age of 100. Anyone who fails to reach the age of 100 will be considered cursed. They will not work in vain, give birth to children that will experience disaster. For the Lord will bless their children and their descendants. Yan. Okay. So mga bata, sabi nyo noon, mabubuhay pa. So magkakaroon po ng generation to generation. At ang nakakatuwa rito, sabi nyo noon, mga tao mabubuhay hanggang 100 years old. Imagine, 100 years old. Pagka namatay ka, curse ka. Ibig sabihin, pasaway ka, kaya ka namatay before 100 years old. Pero the fact na ang isang bata ay mabubuhay pa, dadami to. Isipin nyo lang po. Isipin nyo lang. 100 years old ka. Tapos maraming manganganak. Mamaya sabi ko po yung characteristic ng kingdom. Pero dito marami po manganganak. Dadami ang tao sa mundo. Pupunuin ito ng mga tao. Kasi tandaan po natin, mula po doon sa 8 billion na world population, mababawasan na po yan. Hindi natin alam kung magiging 4 billion siya o 3 billion siya ang world population. Maraming mamatay dito. Pero dito sabi pong gano'n, muli po magpo-populate ulit ang mundo. So yung mga kapasok sa millennial kingdom, the righteous of all previous dispensations, believing Gentiles in earthly bodies and their children, redeemed Israel in earthly bodies and resurrected, raptured believers in glorified bodies, kasama lang dito yung mga pinatay at pinugutan ng ulo sa panahon ng tribulation. Yan po yun. And then those who occupy the millennial kingdom will be from many nations, sa lahat po ng bansa. But the knowledge of the Lord will be universal. Okay. So punta po tayo doon sa characteristic of the millennial kingdom. Anong characteristic meron ito? Now, the millennium will be a time where Christ rules the world from Jerusalem. And the nations will worship and submit to Him. Magkakaroon po ng isang lugar sa Jerusalem na kung saan ay doon po nakaupo ang ating pong Panginoon Jesus. Yun ang kanyang opisina doon po sa Jerusalem. Ang paghahari ni Kristo sa lupa ay
ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos kay David na magkakaroon siya ng isang binhi para sa walang hanggang paghahari. Ito sa prophecy para kay David na sabi nga sa binhi mo, David, magkakaroon ng isang hari for eternal. Sabi ganon. At ang Luke chapter 1 verses 32 to 33, ito po ang sabi. He will be great, will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will never end. Yung po mga nag-occupy ng millennial kingdom, makikita po ang bansang Israel in all its glory. Yung kaluwalhatian, yung kagandahan ng Israel. Makikita po ng mga ninirahan sa millennial kingdom. All will be restored spiritually and physically. Maganda po yun. At sabi pong ganon, in that day declares the Lord, I will gather the lame, I will assemble the exiles, and those I have brought to grief. Yan po yung Israel, tinutukoy niya rito. I will make the lame my remnant, yung mga pinalayan, sabi niya gano'n, gagawin silang remnant, sila yung matitira. Those driven away a strong nation. Aking pipisanin siya na napipilay at aking titipon niya siya na natapon at siya na aking pinagdadalamhatian. Ganong kamahal ni Lord ang Israel. Sa millennial kingdom, makikita ng mga tao yung kaluwalhatian ng Israel. Imagine tignan po natin ngayon, nangyayari ngayon. Nag-iisang bansa, maliit na Israel. How many Arab countries are there na nakapaligid sa kanya? Na siya ay binubuli. Binubuli siya. Tapos may ibang bansa pa na wala naman doon sa Arab country, nakikibuli rin sa kanya. Imagine may maliit na bansa na talagang tinitira nila hanggang sa ngayon. At sabi nga nun, there will come a time na ang Israel po, we will see Israel in all its glory. Ito po yung mahal ng Diyos na bansa. At hindi niya po ito iwanan. Ganun po kaganda yung yung dineclare ng Panginoon Jesus, I will gather the lame, yung mga napilayan. Sabi niya ganun, gagather ko sila. Aking pipisanin siya na napipila at aking titipunin siya na natapon. Talagang scattered, at siya na aking pinagdadalamhati. During the millennial kingdom, ang mga tao ay magtatamasa mahabang buhay. Long life. At sila ay magkakanak. At sa pagtatapos na 1,000 years, fully populated na po ang mundo. Fully populated na. At yun pong magre-rebelde at the end of tribulation period, sinabi pong ganon, in numbers, they are like the sand on the seashore. Magre-rebelde pa lang yun. They are like the sand on the seashore. Ganon sila karami, parang buhangin sa karagatan. Ang dami nila. Imagine yung dami na yun. Mamaya ko po explain bakit magre-rebelde. At the end of millennial kingdom, meron pa rin po mga magre-rebelde. So, also, many Old Testament prophecies describe His reign and how the nation will submit to Him. Lahat po ng bansa, magsasubmit po sa ating Panginoon Jesus. Many peoples and powerful nations will come to Jerusalem to seek the Lord, who rules over all, and to ask His favor. Marami po sa Old Testament prophecies naglalarawan ng kanyang paghahari at kung paano magpapasakop sa kanyang mga bansa. So dito po, sa millennial kingdom, magpapasakop na po yung mga bansa sa kanya. Every nation. Tandaan po natin, nung pumasok po sa millennial kingdom, lahat po yan righteous na. Lahat po yan sheep. Yung generation na yon, they understand who God is. Naintindihan nilang mabuti. Naunawaan nila. So ang bawat nation, bawat presidente, kung ano man ang mga leaders na naroon, they know Christ. And they will go to Christ. Pupunta sila doon sa Jerusalem para po magtanong, para kilalanin siya bilang hari ng buong mundo. At sabi po sa Isaiah chapter 11 verse 9, for there will be universal submission to the Lord's sovereignty, just as the waters completely covers the sea. At yung pong Zechariah 8:22, ang sabi pong ganon, the Lord will then be king over all the earth. In that day, the Lord will be seen as one with a single name. And Isaiah chapter 2 verse 3, many people will come and say, come and let us go to the Lord's mountain, to the temple of the God of Jacob. He can teach us His requirements and we can follow His standards. So, dito po, lahat ng mga plano, lahat ng mga bagay na gusto lang malaman, pupunta sila sa Jerusalem.
mayroon pong opisina doon. At doon po pupuntahan, doon sila mag-inquire patungkol sa Panginoon at pong mga requirements na kailangan lang gawin. Ang Zion po ang magiging sentro for moral instruction. At ang Panginoon Jesus ay maglalabas ng mga utos mula sa Jerusalem. Yun po yun. Then ano pa po? The millennium will be a time where saints judge and rule with Christ. Again, sa Revelation chapter 20 verse 4, binanggit po ron, they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. At 2:26 na Revelation, and to the one who conquers and who continues in my deeds until the end, I will give him authority over nations. Ito po, mga kapatid, tayo po ay bibigyan ng authority over the nations. Tayo po ay bibigyan ng authority over the nations. Huwag niyo po isipin na, nako, nakakaya naman, ano bang authority bibigay sa akin? Huwag niyo po isipin yun. Iba po ang glorified bodies. Iba po ang spirit na ibibigay ni Lord sa atin. There is that spirit of wisdom. Hindi mo pwede i-compare yung katayuan mo ngayon doon sa ipagkakaloob sa iyo ni Lord dahil sa mahina lang naman ako noon mga kakayahan ko. Hindi po. It is the Lord's, yung kanya pong kalooban, yung kanya pong pagnanais na gamitin ang bawat sa atin to rule the earth. Ganun po yon. So wala tayong mahina-mahina, wala rito na hindi ako magaling eh. Hindi po. Hindi po ganun yon. At sabi pong ganun sa Revelation 2:26 nga po, I will give him authority over the nations. Actually, marami pa pong mga verses na tumutukoy tungkol sa believers judging and ruling. Si Paul po, he talk about believers judging angels. Sa Luke 19, si Kristo ay nagsabi tungkol sa kanyang tapat na mga lingkod na mamamahala sa mga lungsod ng kaharian. Siguro po, kung hihiling lang ako sa Panginoon, Lord, pwede po bang kung magro-roll po ako na isang lugar pwede po ba sa Maldives? Kasi, relax-relax ng konti na sa Maldives, di ba? Pwede kaya daw mag-roll. Kayo po, kung kayo tatangan, saan nyo gusto mag-rule? Baka gusto nyo po sa Boracay. Boracay daw. Isip pa rin natin talaga, puro pa rin, yung sarap, pleasure, pleasure. Wala talaga tayong idea. What resurrected body is, wala talaga tayong idea. Kanina nga po doon sa growth class, naitanong ko minsan kasi ang kitid ng isip natin pagdating sa pleasure. Meron lang tayo isang specific pleasure. Lalo sa mga mag-asawa, may specific pleasure. Ang kadalasan tinatanong ng mga makitid sa pleasure, meron pa kayang ganon? Diba? Ang kitid ng isip natin, kasi akala natin, ang pleasure ay yun. But you know what? Sa glorified body, hindi natin alam kung pleasure mayroon doon to worship the Lord. Anong pleasure mayroon doon to fellowship with one another. Ibang klase yun. Hindi mo may di-describe ito doon sa makitid nating isip na hanggang doon lang alam nating saya. Iba ang saya na ibibigay ni Lord sa kanyang mga anak. The millennium will be a time where the Jews will be a blessing to the world. Ito na, mula doon sa kaaway, He will be a blessing to the world by obeying and worshiping Christ and leading the nations to worship Him in Jerusalem. Ano po sabi sa Zechariah 8:23? The Lord who rules over all says, in those days 10 people from all languages and nations will grasp hold of, indeed, grab the robe of one Jew and say, let us go with you, for we have heard that God is with you. Gabi, dito, sabihin gano'n, may mga tao na talagang lalapit sila sa mga Hudyo, sabi gano'n, hawakan sila, let me go with you kasi alam kong kasama ninyo ang Diyos. Imagine, kung paano nila tinaboy-taboy noon, ang Israel ngayon dito, they will grab. At sabihin gano'n, sama mo kami doon. Para may palakasan system pa rin, come doon. Kasi alam nila yung kaluwalhatian ng Israel. Yung kagandahan na ang Israel ay kasama ng Diyos.
Yun po ang kanilang pong gagawin. Ang Jerusalem din po ay magkakaroon ng pagbabago sa anyo ng lupa. Magkakaroon po ng topographical changes, mga pagbabago sa lupa ng Jerusalem. Ang sabi nga pong ganun ay para mas madaling puntahan bilang center of worship ang lugar na yon. Ito po ang sabi po doon sa verse ng Zechariah chapter 14. Chapter 14, Zechariah. Kuya. On that day, stand on the Mount of Olives, which lies to the east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in half from east to west, leaving a great valley. Half the mountain will move northward, and the other half southward. So, madidivide po yung Mount of Olives. Actually, Mount of Olives, hindi naman siya isang ganun lang eh. 3 po ang peak ng Mount of Olives. At sabi pong ganun, madidivide siya sa southward, sa northward. At sabi pong ganun. At magkakaroon ng valley, malawak na valley, magiging plain. Ibig sabihin po, lalaki po yung bahagi ng plains para po sa Jerusalem. Para mas madali po siyang puntahan. Hindi na po roon sa mga valleys na naroon. Mahati po ang Mount of Olives. Moreover, on that day, sabi po nga living waters will flow out from Jerusalem. Half of them to the eastern. Tandaan po natin, north and south na divide. Half of them to the eastern may mag-flow na water, and half of them to the western sea. It will happen both in summer and in winter. Ganon kaganda yung flow ng water sa panahon po ng summer at saka ng winter. Ang verse 10 to 11, pakibasa po. All the land will change and become like the Araba from Geba to Rimmon, south of Jerusalem. And Jerusalem will be raised up and will stay in its own place from the Benjamin gate to the side of the first gate and on to the corner gate, and from the tower of Hananel to the royal wine presses. And the people will settle there, and there will no longer be the threat of divine extermination. Jerusalem will dwell in security. Okay. Jerusalem will dwell in security. Ayon sa mga Jewish writers, yung south of Jerusalem po ay puro kapatagan. Plain. Kaya ang ibig sabihin ay ang buong lupain mula sa Geba hanggang Rimmon ay gagawing kapatagan. Malawak pong kapatagan ang gagawin po doon. So nagkaroon po ng topographical changes. Ibig sabihin hindi na mga puro mountains na hindi ho. May mga mababago actually, hindi lang po naman sa Jerusalem. Sa ibang mga lugar, mayroon pong pagbabago. May mga topographical changes because of earthquake na mangyayari at that time sa tribulation. Marami po mga mababago sa panahon yon. Then, number 4 po, the millennium will be a time of blessing on all people as they experience peace, righteousness, justice, and good health. Yan, isa po ito sa mga wish natin, mga gusto natin, no? Una, wala na pong giyera. Wala nang giyera. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nations will not take up the sword against other nations, and they will no longer train for war. Wala nang giyera. Wala na pong ROTC. Walang Marines, walang Air Force. Wala na pong, ano yung pahingi ng pera? Ano yun? PNP. Wala na po. Wala na pong ganun ngayon. Ano po yan? Wala na po train for war. Wala nang giyera. Ang sarap naman, ano? Hindi mo na kailangan pa na magturo para sa mga Marines. Hindi na po. Wala nang patayan at violence. They will no longer endure or destroy on my entire royal mountain. In fact, yung sinabi yung entire royal mountain, kahit nga yung pong mga kahayupan doon sa bundok, hindi na po huntingin. Hindi na po huntingin yon. Sabi nga, for there will be universal submission to the Lord's sovereignty, just as the waters completely cover the sea. Lagi po binabanggit yung waters completely cover the sea. Yan po yung sovereignty ni Lord. Na kung paano po ang tubig ay nakakover doon, napakalawak. Ganun po yun. Wala na pong patayan at violence. Ano pa po? Wala na injustices. He will rule over His kingdom, sitting on the throne of David,
to establish it and uphold it with justice and righteousness from this time onward and forevermore. Hindi na po magkakaroon na po ng katarungan sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga bansa o individual. Siya ang hahatol sa mga alitan sa pagitan ng mga bansa. Ayusin niya lahat ng mga kaso. Wala nang delay, wala nang lagayan. Ganun po. Ano pa po? Wala nang PWD. No more PWDs. May supernatural help po mga tao during this period of time. At that time, ito po, the deaf will be able to hear words read from a scroll, and the eyes of the blind will be able to see through deep darkness. Ang sabi pong ganon, sa Isaiah 33, no residents of Zion will say, I am ill. The people who live there will have their sin forgiven. Wala na pong karamdaman. Wala nang kikitain ang doktor. Wala nang kikitain ang optometrist. Malinaw ang mata hanggang ang pusikit na dilim. In deep darkness, sabi ganon, pusikit na dilim, makakakita pa rin. Wala nang karamdaman. Oh, ang mundo po ito, punong-puno tayo ng karamdaman. At yun ang gusto natin, walang karamdaman. Imagine, magkakaroon lang ng pasyente itong mga doktor pag kami pasaway. Kasi yung mga pasaway, sila yung magkakasakit, sila yung mamatay ng maaga. Pero dito po, sabi ko gano'n, wala ng PWD. Hindi mo na kailangang ilabas ang ID mo. Wala na. Senior citizen, wala na. Alisin mo na yan. Wala na senior citizen ID. Okay. Mayroon ng mahabang buhay. May mahabang buhay na po. Sabi po sa Isaiah 65 verse 20, pero never again will one of her infants live just a few days, or an old man die before his time. Indeed, no one will die before the age of 100. Anyone who fails to reach the age of 100 will be considered cursed. okay. So sabi din po ganun, for us the lifetime of a tree, so will be the days of my people, and my chosen ones will wear out the work of their hands. Una-una po, wala na. Ang tao mabuhay ng 100 years. Pagka namatay ka ng 99, curse ka. 99 lang yun, curse ka na. Kailangan umabot ka ng 100 pataas. At yun, yung 100, binata ka na nun. Wow, galing, Tapos, ilang taon mabubuhay ang tao? Ilang taon mabubuhay ang tao? Sabi nga, for us the lifetime of a tree, so will the days of my people. Kasing haba ng buhay mo, ang haba ng buhay ng puno. Ayos, Huwag mo nang parisan yung kamatis. Madali lang ang puno ng kamatis, madali mamatay. Pero ang puno, imagine, yung mga red tree, yung mga oak tree, ang tatagal ng buhay niyan. Yeah, hindi natin alam kung babalik tayo sa panahon ni Methuselah na maabot na 900 years ang buhay. And if that is the case, then ibig sabihin, the wisdom of man, palaki ng palaki. Palawak ng palawak. At hindi natin alam, during this time, tayo, nasa panahon tayo ng hydrogen car o EV, electric vehicle. Hindi natin alam, during that time, kung ang mga sasakyan ay lumilipad na. That's not impossible because of the wisdom ng tao. Okay, naniniwala po kayo. Tingnan niyo na. Tuloy-tuloy ang wisdom ng tao. At walang problema yun. There's no war. Walang away. Walang sakit. Eh ang ganda, utopia. Sarap buhay. Pero lahat ng nagkatrabaho, ang sabi ganoon, hindi masasayang ang pagtatrabaho mo. Teka muna, tilipong muna natin to. Mayroon ng mahabang buhay. Then, number 5, the millennium time will be a time of blessing over nature. Wala nang pagkabulok. Wala nang pagkabulok. Ang sabi nga po ni Paul doon sa Romans 8:21, creation will be set free from the bondage of decay. From the bondage of decay. Ibig sabihin, wala nang pagkasira. Inalis na lahat ng uri ng pagkabulok na nangyari sa kalikasan because of the fall of man. Dahil doon. Di ba? Before the fall of man, ang ganda ng paraiso. But then, after ng fall of man, nung magkasala ang tao, nagkaroon na ng kabulukan. Ibabalik po yun. Iayos po muli yun. Ang mga puno at halaman ay magiging mayabong at mabunga. Kahit na mga disyerto at mga tigang na lupa,
ay magkakaroon ng buhay. Sa Isaiah chapter 35, pakibasa po sa verse 1 and 2. Let the desert and dry region be happy. Let the wilderness rejoice and bloom like a lily. Let it richly bloom. Let it rejoice and shout with delight. It is given the grandeur of Lebanon, the splendor of Carmel and Sharon. They will see the grandeur of the Lord, the splendor of our God. Okay, 35, 6 to 7. Isaiah. Water will flow in the desert, streams in the wilderness. The dry soil will become a pool of water, and the parched ground is springs of water, where jackals once lived and sprawled out. Grass, reeds, and papyrus will grow. Okay, tuloy-tuloy po. Yung pong wala ng pagkabulok, lahat po ay magbubunga, maging maayos. Tuloy-tuloy din pong harvest. Ang sabi pong gano'n sa Amos 9:13, vision of this, the time is coming, says the Lord, when the plowman will catch up to the reaper, and the one who stomps the grave will overtake the planter. Dews will run down the slopes, it will flow down the hillsides. Famine will not exist. Famine will not exist. Consequently, the plant kingdom will flourish, including food crops. Lahat po rito mag-flourish po ito lahat. At sabi po gano'n, yung plowman, yung nag-aararo, sabi gano'n, will catch up to the reaper. Nag-aararo pa yung nangunguha pa lang, mag-aararo na kagad. Para ba, teka muna, hindi pa ako tapos mag-harvest. Mag-aararo na ako. Wala na akong trabaho, namunga na eh. At yung mga nag-stomp na ng grape, imagine yung pong grapes kasi sa wine gano'n ang ginagawa nila, yung mga tapak. Sabi gano'n, aabutan na rin siya nung namimitas. O dami na pitas, di ba? Tapos ikaw dyan sa pagtapak mo dyan sa grapes. Gano'n kabilis ang takbo po. Gano'n. Sabi gano'n, famine will not exist. The plant kingdom will flourish, including food crops. Wala nang mabangis na hayop. Kasama sa pagpapala sa kalikasan kung paano kapasakop ang mga hayop sa mga tao at hindi sasaktan ng isa't isa. Sige po, kapatid. A wolf will reside with a lamb, and a leopard will lie down with a young goat. An ox and a young lion graze together as a small child leads them along. A cow and a bear will graze together, their young will lie down together. A lion like an ox will eat straw. Dating carnivores, magiging herbivores. A baby will play over the hole of a snake, over the nest of a serpent. An infant will put his hand. Okay. So, infant will put his hand. So, ito po yung picture. A wolf will decide with lamb. So, mga hayop po, magkakasama na po yan. Sabi ka, a cow and a bear. Yung dating kumakain, doon sa lion, kinakain niya yung goat. Hindi na ngayon, magkasama na sila. A lion like an ox will eat straw. Kakain sila ng herb yan yung dayami. Dati silang carnivores, nilagay ko lang, dating carnivores, magiging herbivores. So imagine leon magiging herbivores. Vegan, magiging vegan na siya. Ang mga tao ngayon, alam mo kung bakit? Hindi na pwede patay ng hayop. Hindi na. Kasi ang hayop po kasama na. Ang sabi nga gano'n, yung bata magpaglaro na sa snakes. So sabi nga gano'n, pagka sa bahay ka, lumbas nga rin, magpaglaro ka muna sa mga ahas, ang gulo-gulo mo. Ang gano'n minsan isip natin, totoo nga ba? That's the word. Yung sinasabi, a baby will play over the hole of a snake, over the nest of a serpent. An infant will put his hand, sabi nga gano'n, ilalagay yung kamay niya sa lungga ng mga ahas. Diba? Kakaiba. Kaanim. The millennium will be a time where people have a unified language so they can both serve and worship together. Ito po yung isang bagay. The world will return to pre-Babel condition na isa lang ang language. I don't think na mawala ang language natin, pero there's only one language. Ito po, mamaya po, babagitin po natin dito sa Zephaniah chapter 3 verse 9, pero for at that time I will change the speech of the peoples to a pure speech. That all of them may call upon the name of the Lord and serve Him with one accord. Ayan. So magkakaroon po ng sabi, I will change the speech of the people to a pure speech. Ibig sabihin po, magkakaroon tayo ng isang language na
pure speech. Maano po yun? Hindi po yun, there's no equivalent word. Pagkagagamit ka ng maruruming salita, wala doon. It's a pure speech. Kung tayo man po ngayon Tagalog, magagamit ko pa rin Tagalog, pero when I come to Jerusalem, when I come to people, when I come to worship the Lord, there is one pure speech na gagamitin ko. Hindi ako gagamit ng Tagalog. Ganon po kaganda yung pagbabago na gagawin ng Lord. Magkakaroon ka na ng panibagong na pagkasabi natin pure, malinis yan. Wala yan yung mga word na cursing. Wala yon. So malinis na na salita na ang Diyos lang po ang siyang maluluwalhati. Sabi nga, the name of the Lord and serve Him with one accord. Ikapito po, ito po yung huli. The millennium will be a time where Christ ruled the rebels with an iron scepter. May mga rebelde pa rin. And then ultimately destroy those who will not repent at the end of the millennium. Mayroon pa rin po mga pasaway at rebelde na minsan ay nangyayari sa millennium kingdom. They will be raised to believe in Jesus, follow Him. Ito yung mga bata. Kasi yung mga pumasok naman, mga magulang ito eh. Nagkaroon ng anak. Di yung mga magulang naroroon, alam nila yung pagsamba sa Panginoon. Katulad ng panahon natin ngayon. Mga anak natin, tayo lumaki sa church. Pero yung mga anak natin, ayaw na maniwala sa church. Ganon din po mangyayari dito. Yung mga magulang nila, mga Kristiyano, lahat yan, mga righteous yan. Pero magkakaanak sila. At doon sa pagkakaanak nila yun, marami yan. At pagka nagkaanak na sila at marami na may mga bata, may mga anak sila na magre-rebelde na sa Diyos. Ay magre-rebelde na. At ang rebellion na ito manggagaling sa mga anak ng nauna at sumunod na generasyon na pumasok sa millennial kingdom. Therefore, entire nations will at times rebel against Christ and therefore be disciplined by Him. Pakibasa yung Zechariah 14. But if any of the nations anywhere on earth refuse to go up to Jerusalem to worship the King, the Lord who rules over all, they will get no rain. If the Egyptians will not do so, they will get no rain. Instead, there will be the kind of plague which the Lord inflicts on any nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. This will be the punishment of Egypt and all nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. Okay. So dito po, pinakita rito na kailangan sumunod ka. Kung hindi ka susunod, sabi yung bansa mo, magkakaroon ng plague. Magkakaroon ng, plague? Salot. Magkakaroon ng salot doon sa bansa mo. This will be punishment katulad daw sa Egypt and all of nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacle. So meron pa rin po mga feast na pupunta po ang mga nation doon po sa lugar na yun. At ilan po sa mga pinanganak ng panahon ng millennium para hindi makapanukso. Ikinulong po siya. Pero, ang sabi pong ganoon, at the end of the millennium, He set free in a short period of time to tempt para manukso ulit. Hindi malinaw kung hanggang kailan siya makakalaya at manukso. But at some point, may mga bansa, because of yung pandaraya na naman nagagawin ni Satan, may mga bansa na lalaban kay Kristo at pupuksain sila ni Kristo. Ang Revelation chapter 20 verse 7, ito po ang sabi po. Now when the 1,000 years are finished, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations at the four corners of the earth, Gog and Magog, to bring them together for the battle. They are as numerous as the grains of sand in the sea. Okay, tuloy. They went up. Tama. They went up on the broad plain of the earth and encircled the camp of the saints in the beloved city. But fire came down from heaven and devoured them completely. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet are too. And they will be tormented there day and night forever and ever. Yan. So ito po yung nangyaring rebellion. Ano po? So, ang nangyari po ay lulusob sila from all corners of the earth kasi dami ng buhangin. Sabi nga nun, they went up to the broad plain of the earth and circled the camp of the saints, yung pong Jerusalem, the beloved city and Zion, but fire came down from heaven and devoured them. Wala pong pag-aaway, wala pong giyera pang mangyayari. Sa salita lang ng Diyos, they will be wiped out. Tapos, ang laban.
Ang tanong, bakit pa pakakawalan si Satan? Bakit pa? Hindi ba tama na yung ando ng tao, wala na si Satan? Ito po isang bagay na napakahalaga sa lahat po nito. Bakit sa millennium at bakit kailangan meron pang the new yung bagong mundo, new heaven and new earth. Apparently, Satan is released at the end of the millennium to reveal the ideal condition of the kingdom. Itong kingdom, ito yung ninanais ninyo, ito yung ninanais nating utopia. And that is under the personal reign of Christ. But that doesn't change the human heart. Hindi na bago ang puso ng tao. Naroroon pa rin ang poot sa Diyos, kasamaan na bumabad sa puso ng tao in spite of God's mercy and love for them. Ang pagpapakawala kay Satan sa end ng 1,000 years ang nagpapatunay nito. Mayroon pa rin po ang tao na unlimited free will. Unlimited free will. And unless this free will is submitted to the Lordship of Christ and allow Him to work, there is no real transformation. Lahat tayo, meron tayong unlimited free will. May kalooban pa rin tayo. Nakadalasan na sinusunod natin yung kalooban natin. Kahit na sabihin natin na, naniwala ako sa magulang ko, pero itong gusto ko eh. That's the unlimited free will. Alam niyo po sa atin dito, gusto ko po linawin. Minsan sasabi natin, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer this thing. Lord, I offer. Ang dami natin na-offer kay Lord. Actually, everything that we offer to Lord belongs to Him. Hindi naman sa atin yan eh. Ino-offer ko, Lord, yung aking kontrabaho. Sa Lord naman talaga lahat yan. Wala tayong offer na sa atin. But the only thing that we could offer to God is our free will. Yun lang ang atin. Yung ating sarili lang. Yung kalooban ko. Kaya sasabing gano'n kalooban mo ang sundin ko. It is only our free will na pwede natin sabihin, Lord, sa ito. Yun po lamang yung pwede nating i-offer sa Diyos. Hanggat hindi natin i-offer sa Panginoon yun, lagi tayong may problema sa ating pagsunod sa Kanya. Lagi tayong may problema. Kahit na millennium pa yan, kahit na 1,000 years pa yan, if that free will is not surrendered to Christ, then there's always that rebellious spirit sa ating buhay. Habang papalipit tayo sa mga kaganapan sa end times, naranasan natin lang mga palatandaan, hindi natin maiwasang mag-usisa pagdating sa kung ano-ano mangyayari. Hindi natin malalaman ang bawat detalye. Siguro po marami pa tayong mga questions dahil ang eschatology ay nababalot po ng misteryo. Gusto natin maging handa hanggat maaari. Isang bagay po ang tiyak. We can look forward to this 1,000-year period to reign with Christ. Tiyak po yan. Yung detalye, pag nandun na tayo, nagkasama-sama. Sa ngayon, nakawala pa po si Satan. Nakawala pa po si Satanas. At maraming mga tukso at pandaraya na inilalagay niya sa ating isip at sa ating puso. Pero sa lahat na nagsatanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, sinabi po ng kanyang salita, greater is He that is in you than he that is in the world. Opo, marami pa rin pandaraya. Pero tandaan po natin, wala pa tayo sa millennium. Pero we can be victorious because of Christ. And that is the same victory we will have pagka naroon sa millennium ang mga tao. It's still the victory in Christ. Kaya huwag po natin pabayaan yung ating mission dito sa lupa. To spread the gospel to the people, to do justice, love mercy, and walk humbly with your God. Tiyak may excitement po pag naisip natin yung mga malapit na mangyari. But for the time being, hayaan natin mangyari ang lahat na ito ayon sa timing ni Lord. Siya po. At tayo naman, patuloy na maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Tayo po manalangin. Let's pray. Lord, salamat po na marami. Napakayaman ang salita mo pagdating doon sa mga prophecy at millennium kingdom. Parang minsan, Panginoon, feeling po namin parang pantasya. At yung nasa isip lang namin parang something na kakaiba. But this is your word, Lord. Ito yung inihahanda mo sa amin.
na minsan parang pagod na kami, hirap na kami sa buhay na ito. At gusto namin maging mapayapa. Maraming karamdaman, maraming bagay, Panginoon, nagmugulo sa isipan namin. Pero Lord, every time we talk about the last day, nagdadala po ito sa amin ng matinding pag-asa that one day we will reign with you. Pero bago po yun, Panginoon, isang araw kukunin mo na kami dito para makasama ka diyan sa langit. Panginoon, tulungan mo po kami na amin po, Panginoon, na isuko muna sa iyo ang amin pong kalooban. Let this will, Lord, be submitted to you. Talagang sabihin namin, Lord, yung kalooban mo. Kasi nga, Panginoon, ang daming bagay sa mundo na minsan ayaw namin ibigay yung kalooban namin kasi yung pleasure meron. Kakaiba rin ang pleasure dala ng mundo. Pero Panginoon, salamat po. Wala kaming idea sa amin pong finite mind what that glorified body is. But one thing for sure, mayroon ka pong inihanda sa amin. Nakakaiba. Na ikaw lamang ang siyang maaaring magkaloob nito. Wala na iba. Pinupuri ko po namin, pinasalamatan sa paghahanda mo sa bawat sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen.